Napakalinaw pa sa aking mga laala ang mga pangyayari noon. Ako ay nagbalik upang mahiganti at nagsimula ang lahat sa bopor ng Parang Pilipinas. Napakabagal ang pagsulok. 13 taon na ang nakalilipas mula nang namatay sina Elias at Sisa. Nakarating si Basilio sa San Diego upang bisitahin ang libingan ng kanyang ina na sa loob ng lupain ng mga Ibarra. Kinagabihan din ang araw na iyon. Pabuli akong pumunta sa gubat nang nakinig sa isang malaking parte sa aking kasaysayan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari. Sino ang taong ito? Bakit siya narito sa lupain ng mga Ibarra? Di maaari. Siya ang lalaking tumulong sa akin upang mailibing ang ina 13 taon na nakakaraan. Siya nga. Siya si Crisostomo Ibarra. May maaari po ba akong maitulong sa inyo? Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito? Ako ang taong tinulungan mong bigyan ng buting libingan ng ina, Crisostomo Ibarra. Basilio? Ngayon ay nabunyag na ang tinatago kong lihim na pwedeng ikapahamak ng aking buhay. Ngayon din ay maaari na kitang patayin. Pero bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Dahil pareho na naman tayong iisa ang adhikain. Ang maghiganti at makamit ang katarungan. Kung gusto mo, sumama ka sa akin at maghimagsik tayo laban sa pamalaang Kastila. Paumanhin, Ginoo, ngunit iba ang aking adhikain. Naniniwala akong hindi malulunasan ng sama sa kapwa ang problemang ito. Nais kong ipagpatuloy at tapusin ang aking pag-aaral at sa pamamagitan nito ay maibigyan ng hustisya ang aking bayan. Hangad kong magtayo ng Akademya ng Wikang Espanyol na ang layunin ay ang mga Indyong Pilipino ay magkaisa sa pamahalaan at may bahagi nila ang kanilang mga hinahanakit at mga kailangan. Naisip mo ba na ang dami-dami ng dialekto dito sa Pilipinas na nagbubuklod-buklod sa atin, tapos gusto mo pang magdagdag na isa pang wika? Hindi po. Maaari tayong mapalapit sa pamahalaan at ng pagkaisa natin ang kapuluan. Padre! Ayaw niya makinig! Ayaw niya! Tama na, Simon. Ipagpatuloy mo na lamang ang iyong pagsasalaysay. Pagkalipas ng ilang araw, ang aming landas ay pinagtagpong muli. Hindi ako dumalo sa konsyertong gumaganap upang pumunta sa bahay ni Basilio. Kumusta ang may sakit? Pakahina, parang walang buhay. Parang Pilipinas. Unting-unting pinapatay ng Espanya. Basilio, sumanig ka sa isang himagsikan at gagawin kitang pangulo ng isang pulutong. Mamili ka. Buhay o kinabukasan. Ano ang dapat kong gawin? Ikaw ang mumuno sa pagligtas sa aking Maria Clara. Kaninang dapit hapon ay pumanaw na siya. Ha? Kalokohan! Isang duwag na pagdadahilan. Totoo ang sinasabi ko, Simon! Namatay? Namatay na hindi ako nakikita. Namatay na hindi alam na ako'y buhay dahil sa kanya. Mahal ko si Maria Clara. Wala na siya. Wala na. Huwag kang mag-alala, Simon. Nasa piling na siya ng Diyos. Magiging maligaya na siya doon. Wala na siya. Huwag kang mag-alala, Simon. Hindi ako lumabas ng bahay. May nagbalita na lamang sa akin na ang mga estudyanteng nagtayo ng akademya ay hindi nagtagumpay sa kanilang adhikain. Nabalitaan ko rin na nagkaroon daw sila ng salo-salo na kung saan maraming salita ang kanilang binitawan laban sa pamahalaan at kanilang mga praile. Oh, andyan ka na pala. Bakit hindi pinapabura ni Don Custodio ang ating mga hiling?
Wala namang alam yun. Eh di ba marami na siyang tagumpay? Ba't hindi niya tayo hayaang magtagumpay? Mabuti naman ang ating mga layunin ah. Alam nyo ba na ang mag-aalahas na si Simon ay ginulpi raw ng hindi kilalang mga tao at maaring ito ay mga praile? Sino ba naman ang magkakainteres sa mag-aalahas? Wala naman siyang ibang ninanais kundi samsamin ang salapi ng mga Pilipino. Kinabukasan ay tumambad ang mga paskil tungkol sa himagsikan. Hinuli ang mga estudyante dahil sila ang inakusahang nagpaskil nito. Ano ang mga ito? Tingin ko, pagagawa niya ng mga estudyante. Ayun sila, huliin natin! Aray, teka lang, anong ibig sabihin nito? Huwag na kayo magtanong, sumama na lang kayo sa amin! Ha? Kailan pa kaya tayo makakalaya? Florentino, malaya ka na. Nagtungo si Huli kay Padre Camorra upang humingi ng tulong para kay Basilio. Paalam aking mahal, sana'y mapatawad mo ako. Pinagpiyansa ko si Basilio dahil siya na lamang ang natatanging nakakulong at wala na siya mga magulang. Napakalungkot niya dahil si Huli na kanyang kadipan ay namatay dahil sa isang praile. Nagtungo kami sa aking bahay at doon ay pumayag siya maging instrumento upang matupad ang aking mga plano. Masaya akong nag-asosyo tayo sa negosyo doon, Timoteo. Tingin ko yung nag-arrange. Siya nga pala, malapit na isang bibig ng aking anak na Sualito kay Paulita Gomez at dadaluhan ito ng mataas na ranggo sa pamo. Mabuti yan. Nabigo ang kilusan dahil sa akin. Urong-sulong kasi ang aking mga desisyon. Maliban doon, ako'y umiibig pa. Ngunit, ngayon patay na ang aking puso. Wala nang dahilan upang ako'y umurong pa. Ikakasal si Juanito Pelaez kay Paulita Gomez. At lahat ng may mga matataas na katungkulan sa pamahalaan ay dadalo. Ang gobernador general ang tatayong ninong na ikakasal. Ano na ang binabalak mo, Ginoo? Teka lang, may kukunin lang. Isang dinamita? Ang magarang lamparang ito ay siya kong ihahandog sa ikakasal. Magbibigay ito ng maningning na liwanag at pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo. Kapag hinangad na itaas ang mitsa upang pailawin, sasabog ito at walang sinuman ang magkaliligtas. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas sa mga artilyero. Sabay-sabay susugod ang lahat. Ikaw ang mumuno. Dalhin mo sila sa bahay na pinag-imbakan ko ng mga baril at pulbura. Mamamatay lahat ng mga mahihina at hindi handa. Lahat? Kahit na mga walang laban? Oo, lahat. Lahat na ang Indio, Mestizo, Inchik, at Kastilang duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. At ano na lamang ang sabihin ng mundo? Ay gawin natin ito. Pupurihin tayo ng daigdig. Ano naman ang aking pakialam? Bakit kailangan kong isipin kung pupurihin nila ito o hindi? Bakit kailangan kong lingapin ng mundo kung kailangan hindi lumingap sa akin? Kung gayoy, magkita lang tayo tagapaton. At nagsimula ang lahat. Kaya pagdating ng Kapitan General, ay madali akong umalis. Sininisan ko si Basilio, pero Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago ako magsimula, may nais pang tumutol sa kasalang ito.
magsalita na. Mahal na mahal kita, Paulita. Mahal na mahal din kita, Isagani. Wala! Ipagpatuloy ang kasal! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Mabuhay ang bagong kasal! O siya, tayo na sa pagtitipon. Tara, sayo tayo. Ipagpaumanhin mo, hindi mabuti ang aking karamdaman. Mabuhay kayong bagong kasal. Ito aking regalo para sa inyo. Maraming salamat po. Napakaganda naman. Simula na. Sagani? Sagani, wag. Bakit? Nais ko lang makita si Paulita sa huling pagkakataon. Ang dalang lampara ni Simon ay isang bomba. Huwag ka na tumuloy. Ano? Bitawan mo ako! Magnanakaw! Wala na siya. Tumalon na siya sa ilog. Si Simon at si Ibarra ay isa. Padre! Padre! Nako, Simon! Anong nangyari sa'yo? Halika, pasok! Ngayon ay andito ako, si Crisostomo Ibarra. Nagbabalat kayo bilang si Simon. Uminom ng lason dahil hindi nila ako nadadakip. Patay? Oo. Buhay? Hindi. Patawarin ka nawa ng Diyos, Ginoong Simon. Ang Diyos ang lahat ng nagplano nito. Bakit niya ako pinabayaan? Dahil hindi niya gusto ang iyong pamamaraan. Padre Florentino, bubuksan ko na po ang ilawan. Sige, susunod na ako. Sige po. Siya'y nakatulog na. Patawarin ka sana ng Diyos.
Batid ni Padre Florentinong patay na si Simon. Dinala niya ang takbang bakal ni Simon sa talampas na laging inuupuan ni Isagani upang sisirin ng tingin ang kalaliman ng dagat. Doon ay inihagis ng pari ang mga takba ng brilyante at alahas ni Simon. Nilulon ng dagat ang kayamanang yaon.